Attorney Ricky Tumutorgo, nagtataguyod ng katotohanan, nakikipaglaban para sa bayan. Kung isa pang nagkalat ng katatawanan, nawala na ang pagkaabogado, si Harry Roque. Mga kabunyog, si Harry Roque. Ito yung reaksyon ni Harry Roque doon sa desisyon ng Korte Suprema. Binasura po ng kataas-taasang hukuman ang petisyon na isang guro sa ngalan ng Malacanang Senate na ideklara na lehitimong Senate Pro Tempore at Acting Senate President itong si Gatchalian at ang mga kasama niya sa BBM 11+1. Ibinasura po yung petisyon na humihingi na ideklara na legal na Senate President, Acting Senate President at Senate Pro Tempore si Gatchalian at ang kanyang mga kasama na si Erich Sylvester, the American law bender, bilang di umano ay chairperson ng Committee on Blue Ribbon na tinatawag nating Red Ribbon. Napakagandang balita po ito. Dahil bagamat humingi sila ng basbas sa Korte Suprema na sila ang legal na liderato ng Senado, ibinasura ng Korte Suprema. At dahil ibinasura ng Korte Suprema yung ganyang petisyon, walang basbas na legal ang Malacanang Senate at walang basbas na legal na Acting Senate President at Speaker Pro Tempore itong si Gatchalian at ang kanyang mga kasama. O di ba nagkaroon ng desisyon ng Korte Suprema? Noong June 10 din yata yun naglabas ng desisyon ang Korte Suprema, mga kabunyog. Ang desisyon ng Korte Suprema ay binasura yung petition. Mayroon kasing school teacher. Hindi ko alam kung sa private school o sa public school. Ang pangalan niya ay John Robert Tayam. Ano ito mga kabunyog Alam nyo naman nang nangyari. Mayroong isang isang school teacher. Ang pangalan ay John Robert Tayam. Medyo bata pa ito Nakikita ko ito. Hindi naman siya abogado, pero baka may kaibigan siyang abogado. Ang ginawa ni John Robert Tayam, dahil nga sa kaguluhan sa Senado, nag-file siya ng petition sa Korte Suprema. Mga kabunyog Nag-file siya ng petition sa Korte Suprema. Ang petition niya sa Korte Suprema ay ideklara ng Korte Suprema na may quorum yung 12. Na yung 12 na senador na nag-session noong June 3 ay may valid na quorum at yung mga decisions nila ay valid din. Ngayon, naglabas ng desisyon ang Korte Suprema noong June 10. Na-discuss ko na ito. Ito yung naging desisyon. Sabi ng Korte Suprema, Korte Suprema, walang legal standing si Tayam na humiling na ideklarang may valid quorum ang session ng Senado noong Hunyo 3, 2026. Yan lakihan natin. Isinantabi ng Korte Suprema dahil sa lack of legal standing o kawalan ng karapatang magdemanda ang petisyong inihain ni John Barry T. Tayam na humiling na ideklarang void ay valid ang quorum ng 12 senador noong session ng Senado noong Hunyo 3, 2026. Sinabi ng Korte Suprema na nabigo si Tayam na patunayang siya ay nagtamo o nasa napipintong panganib na magtamo ng anumang direktang pinsala mula sa mga aksyong kanyang kwinestyon. So napakalinaw ng desisyon ng Korte Suprema. Walang legal standing o karapatang magdemanda ni si John Barry Tayam. Bakit wala? Kasi hindi naman na ipakita ni Tayam na siya ay nagtamo ng pinsala o kaya napipintong magtamo ng panganib ng anumang direktang pinsala doon sa nangyaring yun. Parang ganito, bakit? May pinsala ba sa kanya? May kasamaan bang dinulot sa kanya? Yung naging desisyon na yon ng mga senador noong June 3? Ibig sabihin, para ba sa kanya, dapat
kilalanin na ng Korte Suprema yung yung mga senador, yung dusing senador, kasi kung hindi kikilalanin ng Korte Suprema yon, magkakaroon ng pinsala sa kanya. Ang sabi ng Korte Suprema, wala naman, hindi naman siya senador eh. Ordinary citizen lang siya. So, wala namang pinsala sa kanya yon. Hindi niya naman na ipakita paano siya nagkaroon ng pinsala. Kaya, pwede siguro kung ang mag-question ay yung mga senador. Pero hindi naman siya eh. Kaya hindi siya legal, wala siyang legal standing. Ay ngayon, biglang bumanat si Harry Roque. Mga kabunyog, ang banat ni Harry Roque ganito. Sabi ni Harry Roque, Sabi ni Harry Roque, pahiya lahat ng legal experts kuno na nagsabi na ang BBM Senate ang legal. Angkungan kayo. Attorney Harry Roque, June 10, 2026. Isa pang sinabi ni Harry Roque. Sabi ni Harry Roque, walang basbas ng hukuman ang BBM Senate. Mabuhay ang saligang batas. Mabuhay ang SC. Mga kabunyog, pwedeng ang ganyan na reaksyon, okay lang kung galing yan kay Jason Sa. Okay lang kung ang reaksyon na yan galing kay Eric Celes. Pero si Harry Roque na isang abogado, pinagmamalaki niya na constitutionalist din siya. Magaling sa constitutional law, political law. Tapos ganyan yung reaksyon mo. Mga kabunyog, matindi ito. Matindi itong ginawang ito ni Harry Roque. Sinagad niya na yung kanyang kahihiyan. Bakit? Bakit mga kabunyog? Malinaw naman dun sa binasa ko na hindi naman dinesisyonan ng Korte Suprema yung merito ng kaso. Ibig sabihin, yung issue na valid ba yung ginawa ng mga senador noong June 3, 2026? Yung 12 ba na senador ay quorum na yon? Yung kanila bang mga ginawang actions nung araw na yon ay valid, constitutional, legal? Hindi nag-touch ang Korte Suprema doon. Ang tinouch lang ng Korte Suprema yung legal standing ng petitioner. Ang sabi ng Korte Suprema, walang legal standing o karapatang magdemanda ng petitioner. Yun lang. Doon lang nag-touch ng issue ang Supreme Court. Hindi nagsabi ang Korte Suprema, hindi siya nagsabi na valid yung desisyon noong June 3, hindi niya rin sinabing hindi valid. Wala mga kabunyog, mga kababayan. Okay na mag-comment ng ganyan kung hindi abogado kasi hindi naunawaan yung desisyon. Pero si Harry Roque, abogado siya, mga kabunyog. Yan ang problema. Para lang suportahan yung grupo ni Cayetano, ang pinapalabas na ni Harry Roque, nagdesisyon ang Korte Suprema pabor kila Cayetano. Walang pinaburan ang Korte Suprema doon. Walang pinaburan ang Korte Suprema doon. Hindi nag-touch ang Korte Suprema sa issue na yun. Kaya sabi ko, grabe na ito si Harry Roque. Dahil sa kanyang, ibang klase na mga kabunyog. Imagine niyo yung ganun yung comment ni Harry Roque. Pahiya daw lahat ng legal experts kuno na nagsabi na ang BBM Senate ang legal. Kangkungan kayo. Okay, hindi binasbasan ng Korte Suprema yung Senado na pinamumunuan ngayon ni Gatchalian. Hindi naglabas ng desisyon ang Korte Suprema. Pabor doon sa petisyon. Pero dinismiss man ng Korte Suprema yung petition, pero hindi on the merits. Yan ang malinaw mga kabunyog. Hindi on the merits. Hindi nag-touch ang Korte Suprema doon sa main issue. Bakit hindi nag-touch ang Korte Suprema doon? Ay kasi ayaw din ng Korte Suprema mag-touch sa issue na yon. Kasi political question yon. Yung issue na yan ay para sa Senado para i-resolve. Ayaw ng Korte Suprema mag-resolve ng issue na yon. O di ba mga kabunyog, mga kababayan? Imagine niyo itong si Harry Roque. Kaya nung nakita ko yung ni Harry Roque, mga kabunyog, sabi ko, ano ba ito? Ano na tong nangyari kay Harry Roque? Nawala na yung katinuan nito. Imagine niyo, lawyer yan
Kung hindi man lawyer ang magko-comment ng ganyan, kasi marami na rin talaga akong nakita na nagre-react ng ganyan, kung hindi lawyers, katanggap-tanggap. Or pwedeng tanggapin, unawain, i-consider. Pero ito hindi. Ito hindi. Lawyer ito eh. At nagkiklaim siyang magaling sa constitutional law, political law. Ha? Imagine niyo yan mga kabunyo. Ay, ewan ko, ano nang nangyayari dito. Grabe ano? Ha? Alam ko, grabe yung mga reactions ninyo, ano? Galing sa isang abogado, ganun ang magiging comment mo. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.